Lakas. Pagka pinanligo mo to, sigurado pati kaluluwa mo babango eh. Ang lalaki ng mga black fly. Takbo! Takbo! Labas! 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 Dali! Wow! May kwago! Ang ganda dito! Ay, magsindi na kayo ng katol nga para mabugaw na yung mga masasamang espiritu. Ano ba yan? Nakalimutan ko yung part na yun. Ayos. Ang hirap maging maliit. Ah! Ganda ng lake, oh. Ang tahimik. Tingnan nga natin kung kita dito yung campsite na pinupuntahan namin. Sa adventure na to, samahan nyo kaming mag-camping sa isang gubat na ibang-iba sa mga camping grounds na nakasanayan namin. Ito ang Haliburton Forest. Dito, walang water supply, walang kuryente, at halos walang signal. Isang camping experience na siguradong susubok sa aming comfort zone. Makasurvive kaya kami sa gitna ng masukal na kagubatang ito? Ano kaya ang mga hamon ang naghihintay sa amin? Alamin natin. Tara! Okay, andito na kami guys. Haliburton Forest Wildlife and Reserve. So, kailangan muna natin mag-check-in. Fire meter. Check natin kasi merong wildfire ngayon. Okay, pwede mag-bonfire. Check-in muna tayo dito sa may, ano nila, sa base camp. Yeah, mag-picture kayo ulit ni Beng Beng. Okay, let's go. Ganyan kalaki yung ano, brown bear. Pero hindi pa full size yan eh. Medium pa lang yan. Check-in muna tayo. How are you? Good, good. How are you? Good. Now we're checking in. Okay, so there's a full property map, and I'll get you one specific to get to your site as Right, well. okay, that's perfect. Thank you. Yeah, no worries. Iba pala yung dadaanan doon sa usual na dinadaanan namin. Kasi dito kami dumadaan dati. So, ang sabi, babalik pa daw doon sa entrance. Kukuha muna tayo ng tubig. Kasi napakalayo nung nung campsite from water source kasi ang tubig is dito lang nanggagaling sa base camp. So kailangan makakuha na tayo dito. Kakargahan ko yung camper para panghugas-hugas ng tubig. Ay, para panghugas-hugas ng pinggan. Panghugas-hugas. Kasi yung banyo nandito. Yung flush toilet is dito lang sa base camp. Available lang na toilet doon sa campsite is yung outhouse, which is ano lang yun, parang hinukay lang na Poso Negro, alam mo yun, tapos lagyan lang ng maliit na bahay. Mamaya papakita namin. Let's go. Okay, so dito yung igiban dito sa loob na ito. Ayun o. Ngayon, ang problema ko ay may host siya kaso maiksi. Maiski. Wala na ako. Lubos na? Lubos na. Check ko muna yung kung aabot yung host. May host na siya eh. So, okay, kasi dati wala to. Ay, hindi aabot. Ang iksi. Maiski yung host. Pero meron akong host doon sa dito sa camper. Hingi tayo ng assistance. Sama mo, I need your help. Kasi importante yung tubig dahil napakalayo nitong water source. Ito lang dyan lang manggagaling ang tubig. Kailangan pang bumaba dito sa base camp. I need you to hold it like this. Yan lang, parang walang lumalabas eh. Wait lang. Lakas! Pagka pinanligo mo to, sigurado pati kaluluwa mo babango eh. Ang sabi nila doon sa base camp, yung mga staff, ito daw ang pinakamasarap na tubig na matitikman mo. Tingnan natin kung masarap talaga. Pinakamasarap, mind you, pinakamasarap at pinakamalinis, sasabi. Lots of minerals daw. Ano to eh, 120 liters. So, medyo marami-rami na rin yun. Hindi ko na siya kinargahan sa bahay kasi bibigat. Medyo lalakas sa konsumo ng gas. Eh, medyo bundukin kasi yung terrain papunta dito. Eh, ayoko ma-strain masyado yung truck. Saka yun nga malakas sa gas. So, meron naman dito. Dito na lang magkakarga. So, may naisip ako. Wait lang. Try kong ipasok dito yung camper. Ano yung tsura? Natanggal mo? Yeah. Yung pala eh. Daddy. Galit ko, no? Ay, totot eh. High five. Wait, totot. Pinahirapan ko pa yung sarili ko. Buti na lang may genius akong anak. Open mo na. Daddy's,
It's just common Common sense. Sorry, hindi gumagana yung common sense ko ngayon. Kala ko kasi hindi siya natatanggal. Kala ko Phoenix nila. Pakitaan muna natin yung, yung tanke, kung gaano siya kalaki. So, ayun yung water tank. Ayan, malaki. I think more than 120 liters to yan. Hindi ko lang sure. Ang lamig ng tubig. Titikman pa natin. Don't forget, titikman natin yung tubig kasi sabi, ito daw yung cleanest and tastiest water that you will ever taste in your life. Ayun ang sabi ng staff doon. Kasi lots of minerals daw. Tignan natin. Nalamok ako. Ang ganda nito. Ayan, oh. Wala masyadong tao. Kasi nasa base camp pa tayo. Hindi, kasi iba to. Hindi siya part ng Ontario Parks. So, iba ang experience dito sa Haliburton. Mas, ano siya. Sabihin natin sa Ontario Parks is, sabihin natin, beginner friendly. Okay? Dito sa Haliburton is intermediate. Nasa ganon. Intermediate to advanced. Bakit kanya? Kasi, hindi ito katulad dun sa Ontario Parks na ang mga amenities is like 5 minutes away dun sa mga campsite. Dito kasi, ang amenities 30 minutes away dun sa mga campsite. And when I say amenities is yung mga liguan, yung flush toilet, yan, ganun kalayo. So kung gusto mo maligo, bababa ka dito sa base camp kasi meron silang liguan dyan. Nalalaman natin puno yan kapag may tumutulo na. May overflow ano dyan eh. Parang overflow valve. Pagka umabot na siya dun sa point na yung maximum capacity niya is mag-overflow na siya. So pag may tumutulo na dyan sa ilalim, puno na siya. Kakapalit ko lang din nun, nung valve niya, yung drain valve. Kasi nadudurog na siya dahil sa lamig. So pinalitan ko na ng bago. Buti meron, ayun na, matulo na. So ibig sabihin, puno na siya. Patay na natin. Okay? Thank you, may assistant. Ako na, inigpitan ko yan eh. Good. Let's see, let's try the water. Lots of minerals. May buha-buhangin pa. Lots of minerals nga. May buhangin eh. Hindi, actually, it's okay. Kasi ano yan eh, natural spring yan eh. Okay, let's roll. Biyahe tayo. Medyo rugged na yung ano, kalsada. Taas naman na ito. Yes. Tingnan niyo yung forest to. Ang kapal. Ang sukal. So kakanan tayo, di ba? Grabe naman yung daanan. Yung daanan, no? Bangin. Laglagan. One way lang ata ito eh. Medyo extreme ang camping dito. Out of your comfort zone talaga dito. Tignan niyo naman yung daanan, no? Yan talagang masusubok. Masusubok din yung mga sasakyan nyo dito eh. Saka ang difference dito, walang mga ranger dito. Walang nag-iikot na mga ranger. So, alam mo yun, kung may wildlife encounter ka dito, good luck. Ito talaga ang survival camping. Let's try to enjoy this, guys, okay? Kasi first time natin to na ganito. Is more wilderness kasi yung campsite dito. Hindi siya Kasi challenging. Yeah, mas challenging siya. Talagang mag-aano ka. Mag-a-adapt ka. Mag-a-adapt ka. Isipin mo talaga lahat ng resources mo. Oo. Doon kasi, okay, sige, dala ka, hugas ka. Limited lang ito. Unlimited tubig. Oo, may mga gripo eh. Supply. Yes. Dito wala. Kung ano lang yung dala mo, yun lang. Yun lang. Pero, may option naman, makakakuha ka ng tubig, napakalayo. Kaya buti na nga lang kamang may tangki tong camper. So, Buti, lab, kinargahan mo na. yun. Ay, may tao. Meron tayong... May kasama tayo. Hindi, Daxi. Ay, duck pala yan. Hindi yan. Wak pala yan. So, ano kasi to? Ang ganda ng ano nila. ABCD. Doon tayo, after duck, si dog. Yes. After ng dog, sino yung after ng dog? Spider. Si spider. And then gut.
Gut Lake. So, ABCD siya. Accordingly. So, A to D. A to B. A to D ang Dog Lake. So yung... Yun na lang, pinili mo A, nasa unahan. Oh, okay. So may isa pang campsite tayo madadaanan yung Duck D. And then... Kung ewan ko kung may Duck D, hindi ko alam. Oh, okay. Let's see. Si Dog, merong A. So hopefully guys, makakita tayo ng bear. Pag mo nang ipanalangin. Pinalangin. Huwag mo nang ipanalangin. Nakita nyo naman kanina, di ba kanina, kung gaano kalaki yung bear. Hindi pa full size yun. I think hindi matutuwa si Eric ko. No? Baka, Kaya adaptive. wag mo yayakapin. Merong picnic table. Meron na. May provided na Okay, yun. duck. Oh, dog spider. Grabe sa may duck. Ang tarik. Pero in fairness mas maganda yung outhouse nila. Actually, mas siya, ano ba tawag doon? Mas malinis. Mas yung modern. tsura. Oo, mas malinis. Bago yung kahoy. Pero ganun pa rin yun. Butas lang yun. Butas lang din, may mga tayo. Okay, Dog Lake. Kakaliwa tayo dito. Dalawa tayo doy. Ang tarik nung sa nasa spider and gut. Yun na lang din ang pinili si Spider. Ang taas. Oh, eto na yung Dog Lake. Eto na, Dog A. Dog A. Alright. Ay, ito rin. Ay, iba to. So, atin lahat to, yung buo. Ha? Teka lang Isa-survey ko lang muna ulit. May mga black fly Okay, isa-survey ko muna yung mga daanan. Yung pag-aatrasan. Ang lalaki ng mga black fly. Takbo! Takbo! Labas! Dali! Close! Dali! Aray ko! Oh no! Hey! Surveyin muna natin. Okay, ito yung outhouse Malinis? Okay. Ito yung spot natin. Wow. Ang rugged ng spot, guys. Look at this. Tapos merong dock dun, Pwede ka mag-lunch ng canoe or kayak kung meron kayo. Look at this. Rugged. Dito siguro, mas flat dito Dito na lang kami siguro. Dito kami nag-i-spot. Dito na. May kwago. Kwago. Ang ganda dito. Kaya ang ganda. Grabe, napaka-relaxing yung tunog ng mga ibon, no? Oh my gosh, nakakatawa. Ang ganda. Okay, atras muna ako. Dito na lang. Ano sa tingin mo? Dito ko na lang siya ipupwesto. Dito. So para may space kami dito. Yeah, medyo kasi dito, medyo bako-bako. Baka mahirapan ako i-level. Iusad ko pa dito konti. So, Alis dyan. deploy tayo. Sarap to. Alam niyo, I think mas may enjoy natin tong camping na to kasi walang ibang tao, kami lang. Within kilometers away. So kami lang nga nandito. Lagyan na natin tong gulong niya. Angat natin siya. Let's engage ng chain saka ng pigtail. Tanggal natin yung emergency brakes. Emergency brake cable. Okay, lagay muna natin yung kalso ulit bago tayo mag-disengage. Yung leveling, lalagay lang natin yung level dito. Ito yung pinaka-flat na surface nitong trailer. So ngayon mataas pa dito sa harapan sa tang. So bababa natin, pero bago yon kailangan ko muna iusad yung truck para hindi siya bumabado sa bola. Imumove ko yung truck dito sa kabilang side para pag may kukunin kami dito mas madali. Saka, kasi ilalabas yung kama.
Alam mo yung mga black fly, ganito kalalaki oh. Pag kinagat ka, todas ka eh. Hanging pad, tigdadalawa ulit. So, mataas dito sa tang. So, baba natin konti. Okay. So, pantay na yung pagganito niya. So, papantayin naman natin yung pagganon, yung y-axis niya. Ito kahit hindi nahigpitan kasi parang as support na lang dito. Grabe, black fly, ang laki! Ang laki ng black fly ganito. So, nagsiset up na rin sila dito. Ayan o. Kasi, kanina kasi naligaw kami. So, halos isang oras kaming paikot-ikot dito sa gubat. Di namin mahanap yung campsite. So, ayun, nasayang yung isang oras namin. Kaya nag-aabol kami ngayon dahil padilim na. Hirap abutan ng dilim dito. Wala kaming walang ilaw dito. Oh, may lamp naman kami. Kaso mahirap mag-set up pagka madilim. Okay, goods na yan. Hindi naman kailangan na sobrang higpit. Taas naman natin to. Pero syempre, bago yon, unlock muna natin yung lock niya, yung latch. Tansyahan ulit. Hindi ko pa kasi naayos tong tension cable. So ito kasi nakakabit to doon sa may pinakabubong niya. Itong green na rope na to, at cable na to. So pagka naka-tension na siya na ganyan, ibig sabihin sagad na yung yung bubong. Proper height na siya. Nakalimutan ko na maayusin kasi busy. Dahil namin ginagawa. Okay, I think sagad na. That's good. Di ba? Parang hindi pa natunaw yung yelo. Bumili kasi kami ng bagong cooler eh. $50 lang sa Costco. Yung yelo, parang 3 hours ago, 2 hours ago pa yata namin binili. 2 hours. Wala na umalis tayo. Oh, 3 hours. Oh, 4 na actually. More than na, di ba? So, wala pang tubig oh. Yelo pa nga yung mga ko, no? It's good. Sulit. Itong battery, kinonek ko na siya kanina bago kami umalis. So, goods na yan. Ito, yung tangke. Kung maaalala nyo, doon sa may video namin, unang camping namin sa Algonquin, hindi namin nagamit to kasi may leak yung tubo. Ngayon, pinalitan ko na yan. Bago na yan. So, hopefully, wala nang ibang leak. Mamaya na natin testing yan. Dito muna tayo sa labas. Kunin natin yung bakal. Yung support niya. Hatake na rin natin dito. Ang taas oh. Yun yung clearance niya from the ground. Baba na natin to. Seal natin to. Make sure silyado para walang papasok na lamoxi. Lagay na rin natin itong sa kama. May velcro yan sa loob, so nakadikit siya dun. Si Ayan pa naman malikot matulog, gulong ng gulong, so protection yon para pagka malikot ka matulog, gumugulong ka, hindi ka diretso sa labas.
Isang mabilisan na setup na lang kasi pumapasok yung mga langaw dun sa loob. Nakakagutom to pag set up. Nagugutom na ako. Ay, magsindi na kayo ng katol nga para mabugaw na yung mga masasamang espiritu. Itong batang to, 2 years old pa lang, exposed na sa outdoor yan. Paglaki niyan, manggugubat yan. Zip up to. Pwede na rin natin iangat yun dito. Bigay natin yung katol sa kanila. Yan, ang dami. Oh guys, so yung katol, oh. Unahin nyo muna yung mga partials. May dala kang lighter? Meron. Meron tayo niyan. Ay, may mga ano. Hindi pala naka-level tong upuan, no? Mamaya, level natin yan. Okay. Ang taas na itong kama na to. Ang taas ng clearance, ground clearance. Oops. Oo. Nakakalimutan ko ibaba yung canopy na itong camper. Visit. Naiangat ko na yung bubong. Ano mo, dikit mo yung kabila na dito. Kailangan ibaba yung canopy kasi uulan bukas eh. Problema kasi naiangat ko na yung bubong eh. Ang dami ko na naman tatanggalin para mabuksan siya. Problema ko na lang doon sa kabila. Kailangan ko ng tungtungan. Ano ba yan? Nakalimutan ko yung part na yun. Kainis. Yeah. Improvise. Okay. Buti na lang. Mayroong ganito dito. Ay, napulot ako. Oh. Ang hirap maging maliit. I think that's good. So, protected na kami sa ulan bukas. Pwede ko na itukod ng paa para hindi siya bumabagsak sa akin. Kainis eh. Nag-aayos na daw sila sa loob. Kailangan ko yung paganahin muna yung ilaw dun. Okay, kakabit lang natin yung fuse dito para may kuryente na doon sa loob. Tapos, don't forget the grounding. Ayun. Oh, may ilaw na. Okay, may lights na kami. How is that work? So, pwede ko na isara yan. Mas nunig naman na dyan. Hindi pa namin kailangan ngayon yan kasi exhaust lang naman yan. So, pwede ko na ikabit yung mga dim lights namin. Mainit kasi kailangan namin ng fan. Ayan. Oh. Okay. Goods. May ilaw na dito. Kailangan ko pa i-extend tong pole kasi nakalaylay eh. Pagka binubuksan tong pinto, sumasabit doon.
Yeah, that's good. Okay. I think our camper is fully set up. So ngayon, sabi ko ile-level ko yung yung pinaka lona namin doon, yung natutupi. Kasi nakatagilid eh. Kukunin ko lang yung level. Hindi natin to. Le-level ko lang ng konti itong table. Lagyan natin ng bato. Hanap lang tayo ng bato. Actually, masyadong malaki to. Pwede na yan. Hindi siya level na level. Pwede na yan. Hindi naman kailangan pantay na pantay. Hindi naman tayo matutulog dyan eh. So, ito na lang. Taas ko to konti. Tingnan natin ang bato yan. Okay. So, set up na yung camper natin. Okay na rin yung tent. So, kailangan na lang natin firewood. Ito ang challenge dito. Dahil hindi nga sila nagbebenta ng firewood. Eh, ikaw na lang ang mangangahoy. So, ayan. Ang dami naman dyan eh. Hahanap na lang tayo dyan. Tara. Ingit muna tayo ng tubig, no? Kasi maliligo daw si Bengbeng. Malamig yung tubig nung yung dala namin eh. Okay. Kuha tayong tubig dyan. Dito na ako kuha ng tubig kasi tipid-tipid lang sa tubig eh. Lagay tayo. Opo. Okay. Lagay na. Okay, goods. That reminds me, kailangan nga palang kabit yung kalan. And hopefully, gumana siya this time. I think gagana naman siya. We'll see. Kabit lang natin to. Yeah. Maipit ka, Bing, ha? Lagyan natin yung support dito. Alin. Kabila. Yan. Okay, on. And then on. Okay, buksan na natin to. Moment of truth. Mukhang wala namang leak. Okay. So, dito na kami magluluto ngayon. Ang dami na kaming gas. Okay. So, wala siya igniter. Kailangan natin igniter, right? Okay. Moment of truth. Yun. Gumana. Okay, makapagluto na kami dito. Yan, oh. Okay na. Ay. Okay, may gas na tayo. May lutuan na. Doon ka na lang sa lake maligo, Beng. Talong ka na lang doon. Ay, kumukulo na to, ah. Pili ng pangkape, ano? Okay, maliligo na si Beng Beng. Yan din tong hot water. Dito lang siya maliligo sa rubber ducky. Andito yung hot water niya, ha? Dito, ha? Tara, samahan niyo muna akong mangahoy. Kukuha tayo ng mga firewood. Buti na lang dito. Ayan, mayroon na agad dito. Yung mga dried woods lang ako kunin natin. Ayan. Ito magandang fire starter to. Ipunin lang natin dito. Ayan, may nakita na akong tree bark kanina. Kasi magandang fire starter yan. Kasi madaling masunog yan. Ayan, ito yung may birch tree. Balat ng birch tree yan. Parang papel yan pero matagal siyang maubos. Alam mo yun? Goods yan. Hanap pa tayo dito. Maraming mga kahoy dito eh. So kasi, every time na may mga tumutumbang puno, china-chop down nila yon. Tapos, free to take na lang yun ng mga nagkakamp dito. Ayan, tingnan mo, katulad na, no? May nakatumbang puno. Pagka ganyan kasi medyo dangerous yan.
Pwedeng bumagsak yan pag ganito sa mga kung may tao dito, may nagka-camp dito. Kaya minsan pinuputol nila yan. Katulad na ito. Tignan mo to. Ito, tingin ko tumumba to pag ganito eh. Somewhere eh. Yan o. Nakalin na siya, patagilid. So, pinutol na nila. So, hanap lang tayo mga kahoy. Ito, maganda to. Kaso, ang laki. Wala naman akong lagari. Ayun o. See? Ayan. Kuha lang tayo. Ipunin natin. Meron pa dito. Ayan, pinuputol na nila. Ayan o. Seasoned na to. Kasi mukhang tuyo na yun. Kaya madali na yan pagbagain. Kasi hindi naman pwedeng gawing, hindi man pwede gamiting firewood yung mga kapuputol lang. Kasi ang puno, di ba, may water yan. So, parang 40% water ba? I'm not sure. So, pagka ginamit mo yung bagong cut na puno, mahirap siyang pagbagain at mausok. So, ayan, katulad na ito. Maganda itong mga to. Birch tree. Ayan. Yung mga yan. Yung mga twigs. Hindi na kailangan yung twigs kasi may birch tree na tayo eh. Maganda to eh. Ayan oh. Parang papel yan oh. Yung mga balat niyan oh. Ganda yan. Kailangan ko pa siyang i-chop. Kasi masyado siya mataba. Ay, let's go! Ito. You know what? Takbo ako ng takbo doon. Ipunin ko muna dyan. Yeah. Chinap na. Oh. May nag-chop na ito eh. Siguro yung mga nagka-camp dito. Ito. Parang kapuputol lang na ito eh. Pero saan na yan? Marami-rami naman na yun na nakakuha ko na yun. Pwede na siguro yun. Yan na. Ayan, pwede ito. I think we're good. We're good for the night. Ganda ng lake oh. Ang tahimik. Tingnan nga natin kung kita dito yung campsite na pinupuntahan namin. Kasi isang lake lang naman yun eh. Dito lang din yun eh. Oh, dito nga yun. Ayan oh. Nalutang ah. Oh. Ganda oh. Oh, look at this. Ang tahimik. Diba? Hindi ganito sa mga provincial park eh. Kasi yung mga lake sa provincial park, maraming tao. Kasi nag-swimming yung mga, yung iba doon nag-swimming, nagkakano, nagkakayak. Ito, solo. Walang ibang tao. Ang tahimik. Oh, ibon lang. Oh, ito, pwede ba natin gawing bangka to eh? Hindi, joke lang. Nakatali yan. Ganda dito, guys. Halliburton Forest. Medyo ingat lang sa wildlife. Yung mga ano, kasi may oso talaga dito. May warning doon sa may base camp eh. Yung taxidermied na ano, yung stuffed na bear kanina na pinakita ko. Oso yun dito. Napakatagal na nun doon. Ano yun eh, namatay of natural cause. So, ini-stuff nila. And mind you, hindi pa yun yung full size. Ang ganda dito, tahimik, solong-solo. Sulit yung binayad namin. Ang binayad namin for 3 days, 2 nights is $243. Bad. Kaysa maipagawan ka ng spot sa ano, sa mga provincial parks, ang hirap mag-book dun eh. Laging puno. I think magsisindi na ako ng ano, campfire. Kasi marami-rami naman na to. Lagyan natin itong mga birch tree. Yan yung magiging pinaka-kindle mo. Hindi mo kailangan bumili ng commercial fire starter. Yan na lang. Yan o, nakita nyo kasi yan, yung balat na yan. Yan o. Para siyang papel.
Pero papel na matagal siyang maubos pagka sinusunog. So maganda yan. Ito na siguro yung sisindihan ko. Ayun na. Sumindi na to. Ayan, tignan mo. Tagal niya maubos, diba? Pero para siyang papel, bilis niya masunog. Actually, ito, sasave ko na lang to. Okay naman na yan. Ayan, nagsiset up na rin sila dyan sa loob. Hi guys. Magluluto muna kami. Nag-set up sila sa loob eh. After nila mag-set up, magluluto na kami ng pagkain. Ayun na, may mga snacks kami dun sa loob. Ayun. Hi guys. Busy sila. Okay guys, umaambon na. So kailangan ko munang ipack yung mga gamit dito. Itatago lang yung mga gamit. Buti maganda tong cooler na nabili namin ng tagal, oh. Wala, hindi pa natutunaw yung yelo, oh. It's good. Sa estimation ko, good to. Yung yelo namin na yan, good to hanggang 3 days. Bubungad ko lang yung mga kakailanganin. The rest is sa likod na lang, dito sa loob. So bukas, mag-iihaw kami ng yempo. Pang ulam. Bumili ako ng axe pang chop down ng mga firewood. Kasi ang daming mga kahoy dun, oh. Mga pinagputulan. And the rest can stay there. This one is okay. So, chop muna tayo ng wood. Hanap lang ako ng kahoy na pwede nating i-chop kasi mahirap maubusan ng firewood eh. Kasi 3 days pa kami dito. 2 days pa. Kailangan namin ng campfire kasi pambugaw din sa mga lamok yun eh. At mga langaw. Okay. Okay, so nakapag-gather na ako ng mga firewoods na maliliit lang. Buti nakakita ako kaso kailangan ko siya hatiin. Kasi yung taba. Kailangan na yan. Panipisin para madali masunog. Yun. Ito. Nilagay ko na dito sa paper bag para madaling sa may eco bag para hindi na ako pabalik-balik. I think goods na to for 2 nights. Madami-dami na to kasi meron pa naman doon sa mga napulot ko kanina. Marami pa yun. Goods pa yan hanggang bukas siguro. Yan yung mga nakuha ko. Madami-dami rin naman yan. So, goods na yan. Tago lang natin kasi uulan. Para hindi mabasa. Yan na lang muna yan. Okay. Kain muna kami. Ako na lang mag-isa guys kasi tulog na sila. Pagod sa biyahe. Mag-relax muna ako. May mga pagkain naman dito. Mag-i-snack muna ako. Bukas na lang kami magluluto. Dapat magluluto kami ng adobo ngayon eh. Kaso, pagod na eh. May tira naman kaming fried rice kanina, saka mga ham, mga bacon. Yun, siguro almusalin na lang namin bukas yun. Ang plano talaga, adobo ngayon para almusal namin bukas yun. Tapos yung tira naming breakfast kanina, dapat pagkain namin yung along the way pag nag-stop over kami. Hindi naman na kami nag-stop over, diniretso ko na yung biyahe para makarating dito agad na maaga kasi nga gagabihin kami, mahirap mag-set up dito pagka madilim. Kasi wala naman dito ibang katabing mga campsite eh. Minsan kasi kapag may mga katabi kang mga iba nagka-camping sa Ontario Parks, minsan iba doon may dala pang string lights eh. Kala mo fiesta eh, ang liwanag. Dito walang ibang source of light kundi yung mga ilaw na dala mo lang saka yung bonfire. Buti naman nakapag-set up kami on time. Yan, umuulan na rin, no? Mag-ano na lang, stock na lang. Gabi na rin naman eh, papahinga na lang. Hindi naman na kailangan ng heavy meal. Ito, tinapay, oh.
Nutella. Oh. Ito yung nakalimutan. Ito yung nakalimutan namin ng last camping sa Algonquin. Nagdala ako ng palaman. Wala namang tinapay. Oh, ito. Meron na kaming dala. Dami na rin namin pagkain. Nandun sa loob. Nag-snack muna ako. Nagutom na ako eh. Ayaw naman na nila magsikain. Ikaw, ayaw mo ba ng cup noodles? Okay. Yun yung bonfire. Medyo nag-ano na siya. Make a torch. Torch? Ano mo lang yan? So ano yung stick mo, hindi magbabagayan ng malakas. Saka huwag ka maghahagis dyan ng mga may ganyan nagbabaga na stick. Make sure na ano yan. Ayan, yung mga ganyan, baka mag-cause ng fire yan. Ang daming mga dried na twigs dyan, baka mag-liyab. Mahirap na. Eh di ano yung type of stick kailangan ko para mag-make ng torch? Ang torch kailangan mo doon ng stick. Tapos may nilalagay na tela yon, nilalagyan ng gas yun. Para maging torch. Hindi yun yung stick lang. Pwede kailangan ko kasing ilaw eh. Sus. Ito. Wait lang. Tara dito. Tama ka sa akin. Iilaw ako. Gusto mo ba ito? Ayan, Ayan. Ako sa bathroom. Okay nga. Okay na yan? Yes. Okay. Buti na lang, may lamp. Kailangan. Hindi ko na i-charge yun actually. Pero, bukas, sana umaraw ng konti. Uulan din kasi bukas. So, sana umaraw ng konti para ma-i-charge ko sa sa araw. Solar kasi yun eh. Lagi na lang kaming inuulan pag nagka-camping. No choice. Okay lang. Kasama nga sa yun eh. Sa ambience. Snack muna tayo. Oh! Ay, gagamba daw. Wait lang. Malaki? Malinis naman pala yung nila. Patay naman na pala yan. Tay! Tingnan ko nga. Galawin natin. Wala na, patayin na. Tuyot na eh. Tuyot na eh. Okay. Wala na. Tignan mo na lang muna yung mga surrounding. Baka mamaya may mga dadoy. Okay. Linis In fairness. Napunasan na kaya yan? Huwag ka na lang maupo. Bukas na natin yan lilinisan. Actually, malinis yung nila, outhouse nila. In fairness. Parang bago lang. Bagong tayo. Walang tubig dyan. Ano lang yun, may hukay lang yun sa ilalim. Nagiging pataba sa lupa yung oo. Medyo malamig dito. Buti na nga lang nilift na nila yung fire ban. Actually, sa umaga bawal magsunog. Sa gabi lang daw pwede. Kasi may wildfire ngayon dito na ongoing sa northern part ng Ontario. Nung Wednesday, Thursday, kulay orange yung langit kasi yung usok bumaba dito sa may southern part ng Ontario. So sobrang laki ng wildfire na yun. Ganun siya kalaki. Yung usok binalot yung buong Toronto. Sarap nang mag-relax dito. Pero yun lang ang challenge dito, yung tubig. Kasi ang layo nung igiban. Yung tubig ng camper, goods lang yan, mga panghugas ng kamay, panghugas ng pinggan, pero panligo. Kailangan bumaba sa base camp. Pwede naman maligo sa lake actually. Okay din naman dyan. Talong ka lang doon kasi may mababang part naman nakita nyo naman kanina, di ba? Pwede kang tumalon doon. Yeah, gusto mo dadala tayo maligo sa lake bukas? I don't know, I'm scared. May fish. Kagatin yung paa. Baka daw agatin ng fish yung paa niya. Fish, aliliit lang ng fish. Saka mas takot pa sa'yo yun eh. Iinit lang kami ng tubig. Kasi kakain kami ng cup noodles ni Ate Ayan. Ito.
Nagdagan ko na kasi magkakape din ako. Bonfire natin, campfire natin. Nilagyan ko ulit ng kahoy para humaba-haba. Mahaba pa ang gabi. Oras pa lang Oras na ba? 9. Gabi na pala. Medyo lumalamig din. Kaya, mag-ingat. Ingat ka dyan ha. Mamaya may snack. Hindi mo makita. Dito, pwede kang kumuha ng mga kahoy dyan sa mga gilid-gilid. Pwede yun. Dito sa Haliburton Forest, sa Ontario Parks, bawal yun. Ang pagkakaalam ko, $300 yata ang fine pag nahuli ka ng mga ranger. Kasi pinagbabawal nila ang pagsusunog. Kahit na nasa lapag na yung kahoy, yung mga pinagputulang puno, bawal mong gamitin yun as firewood. Kailangan bilhin mo sa kanila. Pero dito, pwede siya. Dito more on immersion talaga sa nature. Total wilderness talaga. So, i-rent mo yung campsite sa kanila. Then, it's up to you kung paano ka magka-camp dito. Hanap ka ng firewood mo, mag-set up ka ng ganyan. Yung mga, buti nga may ganito na may nagtayo na ng ganito Kami gagamitin na lang namin lumalalim na ang gabi guys. Ayan madilim na. At ay pitch black. Talaga makikita ang dito. Wala kang makikita kapag gabing-gabi na talaga. Kakain muna kami ni Ate Ayan ng cup noodles. Kasi gugutom ako Gising pa pala si Ate Ayan. So na, 9:16, time check 9:16. Sabi na natin to, tinapay. Bukas to almusal. Medyo malamig na guys. Giniginaw na ako. Sige, lagyan mo muna dyan. Cup noodles. Magginaw na. Kailangan nating maupo dito sa tabi ng campfire natin. Yan, painit lang tayo konti. Sabi ko, bukas sa lake na lang kami maligo ni Ate Ayan. Tapos, banlaw-banlaw para tipid sa tubig. Okay lang yun. Malinis naman yung lake nila dyan Tubig ulan naman yun Pakadilim, sobra. Wala talaga makikita. Actually, meron akong solution. May ginagawa ako dito sa tent namin kapag yung ganitong pitch black talaga. Ito, yung flashlight ko na LED. Lakas na ito Tingnan niyo. Patayin ko yung ilaw ko dito sa camera. Ang dilim Wala makita. Ayan, tingnan niyo. Tada! Tututok mo lang siya dun sa ibabaw. Kasi kulay puti yung niyan, di ba? Itong ilalim ng tent. So, nagbabounce siya. I-reflect. Tingnan mo, liwanag Yan. Di ba? Liwanag. Pero tingnan niyo yung sa likuran. Pitch black. Wala ka na makikita. So, kakain muna kami ni Ate Ayen. So, guys, matutulog na kami guys. Actually, manonood muna kami ng movie. Nag-download ako ng movie kasi alam ko walang internet dito Ano ka natin na? Ha? Na. Lamig na ba? Sige, pwede natin lamig. Tingnan nyo guys. Tingnan nyo yung labas. Nakabukas. Nakababatong yung blackout namin Lalo na. Wala kang makikita sa labas. Patay kayo ilaw. Boom! Ang dilim. Ayun! Patay mo nga. Ay, sana na. Wala kang makikita sa labas. Pitch black. Tingnan natin sa labas. Patay ko yung ilaw Boom! Dilim. Wala kahit Goodness. Umuulan na rin. Ang lakas na ng ulan. Sarap matulog Tawagin natin yung pumapatak yung ulan dito sa bubungan. Sarap matulog dito. Nanonood na kami.
Kay lakas na ng ulan sa labas guys. Kumuha lang ako ng ano, iinumin namin tonight ni Labi Dabs. Sarap lang sa feeling ng ano, safe kami dito sa loob nitong maliit na bahay namin. Na hindi kami nagwo-worry na papasukin kami ng putek or ng tubig sa ano. Best investment. Yeah. Sigurado yan. Best investment namin so far kasi mahilig kami mag-outdoors eh, diba? Mahilig kami mag-outdoors so nag-decide kaming The best one. bumili ng camper, diba? Kasi ilang beses namin na experience na ano eh, na inuulan talaga kami sa camping eh, tapos pumapasok yung tubig dun sa loob ng tent namin. Sabi ko, bili tayo ng camper. Nakatsamba naman kami na may mura. Mura lang namin nabili to. Sana makabili kami naman RV para makapag-travel kami anywhere na hindi na namin kailangan mag-hotel. All seasons. All season, yun pa pala, all season. Kahit winter, pwede kaming pumasyal. You know. Whew. Anyways, hindi pala kami makapag-movie marathon kasi hindi Internet. walang internet kasi hindi pala nag-fully download yung movie na dina-download ko kanina. Which is good. Okay lang. It's okay. So, parang digital detox na rin namin to. So, away from internet, away from cellphone, you know. Food trip na lang kami. Ito, sarap to. Pagkukwentuhan na lang kami na nakakatakot. Pero siyang may seaweed. Banding na lang kami without internet, which is still okay. Okay lang. Okay? Pakita mo daw yung ano. Beng, pakita mo daw yung talent mo sa kamay. Ano yung talent mo? Paano yung talent mo? Tama. Pakita mo yung kamay. Yung ganun, yung ganun. Yung ganun. Pakita mo. Ganun, no? Yung kabila. Yan, apat. Oo, apat. Galing nga. Spider-Man. Sabi Okay. Sige. Mag-enjoy muna kami and good night.